Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Kapag ang pangako niya ay hindi magluluwat sa darating na kapatid. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi kami, wala kaming issue about sa name. Kaya sa inyo kasi, nakita ko dito sa ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia. Ay, talagang nandito sa salita ng Jehovah. So gusto namin marinig ngayong hapon. Kaya man kayo naririto na. Friendly, sharing. Ano ang stand nyo? Bakit Jehovah? Saan nyo ito nakuha? Sino nag-imbento? Bakit ito ang isa sa pinagdidinan nyo na isa sa mga palatandaan sa tunay na bayan ng Diyos? Diba? So, nasa inyo yun. Paano nyo i-explain sa amin? Pero para sa'yo may pangalan talaga yung Diyos. Oo. Pero bago nyo kami tanungin, gusto naming marinig yung inyong stand about doon sa Jehovah. Kasi wala kaming problema doon sa name. No, wala kaming problema doon. Kami, ganun din. Pangalan Jehovah, ano kasi yun? Translation lang, English na translation. So sa English translation oo. yung Jehovah. Hindi nyo ba, ano bang gusto niya i-explain nyo sa amin? Kung bakit Jehovah, anong gusto niya mangyari? Sige, hintay. Sige, explain nyo muna. I-present nyo muna yung Jehovah. Yung Jehovah kasi, English, ano lang siya, translation. Totoo, hindi natin alam kung anong eksakto na pangalan ng Diyos. Ano. Agree kayo doon? Sige, tuloy lang. Para, Anong ginagawa mo? wala. Sige, nakikinig ako. Sorry, pero hindi kasi yan yung yung paraan ng conversation namin. Sige, tuloy lang. Hindi kami... Ano yung agree ka na English translation lang? Kasi sa amin kasi, hindi naman kasi kami ang gumawa ng salitang Jehovah. No? Kaya, gusto namin malaman sa inyo, kasi kung kami yung may-ari o kami yung nangahawak ng pangalang Jehovah, so dapat aming papatunayan sa inyo, 80% bakit Jehovah. So yun ang gusto namin marinig sa inyo. Bilang mga saksi, kasi ang pangalan ng church nyo, diba? Kingdom Hall, Jehovah's Witnesses. So bakit Jehovah? So pwede ba namin marinig sa inyong side? Bakit Jehovah? Mamaya siguro, magtatanong kami, tapos tatanungin nyo rin kami anong stand namin doon. Amin Jehovah, English translation lang, tapos hindi namin yung ginawa. Nakuha yun dun sa iba-ibang translator, mga scholar, marahil. Pero ang first na nagsulat nun, ang Bible, Greek, Latin, yun lang, di naunawaan ng mga tao, na yung maraming tao. Nung 1530s, may isang translator, si William Tyndale. Tina-translate niya yung Bible sa English, from Latin to English. So, pwede nang maintindihan ng mga English-speaking people. Pagdating dun sa word na yung tetragrammaton, yung YHWH, translate niya sa English na ganyan na, malapit na sa Jehovah. So, dun yung kinuha. Yun yung stand nyo. Pwede kayo magtanong doon sa amin. Sabi nyo si William Tyndale yung nag-translate from Latin to English. Nung isinali ni William Tyndale yung Jehovah from Latin, ano yung Latin ng Jehovah? Hindi natin alam ang eksakto. Jehovah? Kasi parang ganyan ang sound. Kasi sabi nyo, isinali ni William Tyndale yung Jehovah from Latin to English. So nung sa Latin pa siya, ano yung paano siya ipopronounce? Hindi natin alam, hindi tayo Latin. Ganun. Pero may mga manuscript na ang itsura ng ng pagkasulat
sa Hebrew, sa Greek, sa Latin. Ito yung Latin. Ay, hindi. Si William Tyndale na to, na copy. Wala kayong dalang Bible? Yung pangalan ganito. Bible. Meron. Nasa Meron. Nasa saan po? Ito, Bible na rin. Meron kami yung hard copy. Yan yung tinatawag na Tetragrammaton. Oo, Opo. Tetragrammaton. Okay, nung i-translate niya sa English, Anong ganito yung pagka-translate ano yung, niya. ano yung pinakita nyo sa amin? Ayun sa akin yung isa. Ito. Ayan. Ah, Anong lingwahe yun? Ito yun daw. Yun ay nasa... Ito ay nasa Hebrew. Hebrew na part ng Dead Sea Scroll sa Psalms. So yan ay Hebrew. Mm-hmm. Nababasa nyo yan? Hindi. Hindi kami hindi Kaya kami marunong mag-Hebrew. translate na yung ano eh. Opo. So, yung Bible. hindi nyo pala alam kung sino yung, paano isinulat ni Tyndale yung salitang Jehovah from Latin. Yung sulat niya, ito mismo yung translation niya. So, ang itsura niya is... Sa English. Okay, nasaan dyan yung Jehovah, niya? Di na, so, yan yung sa English from Latin. Mhm. Okay. Wala kayong Latin Hindi lang dyan? Latin. Wala. Kasi ang Hindi pinakita lang nyo sa Latin akin, yung- Hebrew. hindi lang Latin kasi yung pinagbasehan niya. Kasi yung binanggit nyo ay si William Tyndale, isinalin niya yung Latin to English. Tama. Pero pinakita sa akin Hebrew. Hebrew Oo, yun? kasi Dead Sea Scroll ito. Oo. Pero ibig sabihin wala kayong kumbaga Wala. basis ng Latin. Ang Latin, yun yung ginagamit sa Vatican. Vatican. Hanggang ngayon naman ginagamit doon ng Ibig Latin. sabihin original na yun, manuscript. Hindi. Ito ang original, yung Dead Sea Scroll ang original. Sino nagsalin ng Dead Sea Scroll to Latin? Yun lang. Hindi. So, ibig nyo sabihin, ang original manuscript ay Greek. Yung sabi nyo kanina, yung Bible ay Greek. Hebrew and Greek. Okay. So, saan isinulat yung Greek? Sa Hebrew or Greek? Yung New Testament. Nasa Hebrew. Sa Hebrew yung New Testament. Yung Old Testament, Nasa Greek na. ganon. Yung iba Greek, yung iba doon, Hebrew, Aramaico yung iba. Ganon. Pero yung Old Testament, in original form, nung iti sinulat ng mga propeta at mga kuwan, Hebrew sila. sa Hebrew. So, Hebrew sinulat, hindi sa Greek. Hindi, wala pa nung Greek. Nagsimula yung Greek nung panahon pa ni Alexander the Great. Okay. So, sa New Testament, yun yung Greek na pagkasulat. Yung mga sulat. Okay. Paano isinulat yung salitang Jehovah sa Hebrew Scripture, sa Old Testament? Ito na, yung tetragrammaton. Yan yun. Nasa 4 letters lang siya. 4 characters. 4 letters. Paano nyo babasahin yung Paano basahin yung 4 letters na tinatawag na tetragrammaton? Hebrew siya, hindi natin alam. Hindi nyo alam. Oo. Kumbaga hindi itinuro sa inyo. Hindi. Okay. So, sa New Testament, meron bang salin sa inyong Bible na Jehovah sa New Testament? Meron. Mayroon. So, paano isinalin yun from ginawa niyong Jehovah sa English sa New Testament Greek? Ano ang form ng di ba naging Jehovah siya sa New Testament English? So, nung nasa Greek pa siya, anong form ng words isinulat yung Jehovah? Hindi ko lang alam. Hindi ko... Marahil ganito din. Ah, Wala akong picture. Kaya hindi ko nakita. okay. So, maganda kasi yung interesting kasi yung Yung pangalan. Meron pong mga scholars na nagta-translate nung YHWH kung sa Hebrew ay Yud Hi Waw Hi na tetragrammaton kung tawagin na Yahweh. Opo. Dinadagdagan ng vowels. Opo. Sa gitna. Maging sa mga Tagalog Bible, mayroon papakita ng Bible sa inyo, na isinulat nila yung salitang Yahweh na YHWH, pagdating sa Tagalog, Yahweh pa rin. Like for example, ay itong Bible na ito. Saan ba yun? Mga sample lang, kasi sa inyo kasi more on Jehovah, no? Panginoon na Jehovah, di ba?
o Diyos na Jehovah. Itong magandang balita Biblia, ito yung ginagamit ng mga mga born again. Pag ginagamit yung salitang Panginoon, Yahweh ang ikinapit. So, sabi nyo ay nilagyan ng vowel yung tetragrammaton na YHWH. Sa palagay nyo, alin kaya ang tamang pwede maging salin ng YHWH? Yung Yahweh or yung Jehovah? Hindi natin din yan alam. Kasi sa inyo kasing sa inyong mga aklat ay tinuturo. Ano ang pangalan ng Diyos? Jehovah. So yun kaagad. So kung nung binanggit nyo kanina, imbis na nakalagay doon sa YHWH ni Yahweh, ang sabi mo ay dinagdagan lang yun ng vowel, so naging Yahweh. So bakit hindi yun ang ginamit nyo imbis na Jehovah o Jehovah? Iba kasi yung pronunciation noon. Ang pronunciation? Oo. Yung Yod, Hey, Vav, Hey. Hindi natin alam kung paano i-pronounce. Kaya nga, ang sabi mo kasi ay ginawang nilagyan ng vowel yung Yahweh. Kasi nandun yung YHWH, di ba? At nandun yung vowel o yung kanilang letters na tetragrammaton yun hiwawhe kung yung titingnan yung Yahweh sa lumang tipan yan, kapatid. So, ang tanong ko doon, bakit hindi nyo yung ginamit na Yahweh na mas malapit doon sa tetragrammaton na YHWH kaysa Jehovah? Ba't ginamit nyo Jehovah kaysa Yahweh? Kasi yun yung translation. Translation. Yung hindi yung translation. Hindi ba yung translation? Hindi. Kasi ginagamit din ng mga Tagalog yan, Ito yung magandang balita Biblia, Yahweh yung paggagamit. Sabi ng Yahweh na Diyos, ganyan. Kasi tinanong ko itong si kapatid na Giovanni sa plaza. Sabi niya, ang Yahweh daw at ang Jehovah, parehong tama. Oo. So, I'm just wondering, bakit parehong tama? Mayroon bang... Kasi kung magbabase tayo doon sa binanggit niyong tetragrammatong Yud Hiwawhi, mayroong mas malapit yung YHWH na Yahweh. Mas malapit. So bakit hindi nyo ginamit yung Yahweh kaysa Jehovah? Instead of Jehovah. Yung mga pangalan kasi, hindi naman talaga, hindi naman mahalaga na malapit. Ganon? Yan talaga. So, tama siya. Ano ba yun? Yahweh? Tama. Yahweh. Jehovah? Tama. Wala kaming problema doon. Wala kayong problema. So, kung wala kayong problema doon, sa inyong Bible kasi, meron akong Bible ng New World Translation o Bible ninyo. Dito, maliwanag na nakalagay. Ito sa inyo to, di ba? Opo. Dito, kung papansinin natin, imbis na Yahweh, nakalagay Jehovah. Like for example, in Genesis chapter 2. Tingnan natin. Kasi kung parehong tama, bakit Jehovah lang inyong nilagay sa New World Translation? Ba't hindi kasama yung Yahweh? O pwedeng iporbaligtad, like for example dito. Pwede naman. Ito ang kasaysayan ng langit at ng lupa noong panahon na lalangin ang mga ito. Noong araw na gawin ng Diyos na Jehovah ang lupa at langit. So, siguro naging curious lang kami dahil sabi niyo pareho naman tama yung Yahweh at Jehovah. Which is in your Bible, you cannot find even one word. Kasi yun yung Yahweh. ginagamit namin. Yun nga, kung sabihin niyo pareho tama at pag nangangaral kayo ay talagang itinuturo niyo pangalan ng Diyos Jehovah, ba't hindi niyo binabanggit yung Yahweh? O ba't hindi niyo itinuturo? Na ito isa din... Tinuturo namin. Ha? Ang totoo, tinuturo namin na Mayroon din akong Ginagamit din yun. aklat ninyo na ano ba talaga tinuturo ng Biblia. Wala akong nabasang Yahweh, kundi Jehovah kung tinuturo ninyo. O, di ba? yun lang yung para maging uniform, para hindi maging magulo. Ganito yan. Tinuturo natin na si Peter, saka si Pedro, isa lang. Ano kaya yung mas malapit sa tunay niyang pangalan? Peter o Pedro? Kasi unang-una, titingnan natin yung Jehovah kasi ay mayroon talagang nag-invento niyan. At ang sabi ninyo si Tyndale. Maliban kay Tyndale, wala bang ibang niya? Meron. Alam ko meron So, pa ibang scholars Opo. Pero yung unang nag-translate ng Jehovah from Yud Hiwawhi ay si Na Tyndale. English talaga na kilala. Si Tyndale. Hindi ba si Tyndale ang gumawa ng Latin na Bible? Pwedeng may translation siya nun. Yung Latin Vulgate, yung first Oo. Bible na Latin Vulgate, hindi ba si Tyndale ang gumawa? May translation siya nun. Mayroon siya. So, pero hindi nyo sure kung siya ba ang first na nag-translate ng word na Jehovah from Yud Hiwawhi or
YHWH sa Hindi, tetragrammaton. hindi ako sure. Hindi. Ang alam ko, meron pang ibang scholar na gumagamit nun eh. Ganun. Alam ko, hindi lang siya isa. Okay. Meron pa. Hindi ko lang dala yung reference, pero may nabasa ako na meron pa ibang scholars na gumagamit. Opo. Tapos Dito rin- yun ang kinikilala nila. Opo, salamat. Dito sa inyong aklat na ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia, merong sinabi dito na about kay Jesus Christ na nakalagay na ipinakilala ng Panginoong Jesus ang pangalan ng Ama. Tama. Opo. Nung pinakilala ng Panginoong Jesus ang pangalan ng Ama, ano yung kanyang ipinakilala? Yahweh o Jehovah o Jehovah? Ulitin ko, hindi natin alam yung eksaktong wordings noon. Wala sa Biblia yon. Palagay niyo. wala Kasi namang- nung sabi kasi ni Kristo, ayon sa inyong nakalagay sa libro, ay ipinakilala ng Panginoong Jesus ang pangalan ng Ama. Oo. Kaya lang hindi binanggit dito kung anong pangalan. So, kung siguro kayo tatanungin ay Jehovah, ay gusto ko lang i-confirm sa inyo kung Jehovah ba. Kasi nung sinalita ni Kristo ito ay sa Hebrew at nung isinulat ng mga apostol sa Greek. Kaya sabi nyo kanina, yung New Testament ay it was written in a Greek scripture on a Greek language. So ngayon ay gusto namin malaman sa inyo kung alin doon ang ipinakilala. Kasi binanggit sa inyong turo. I don't know kung alam ninyo, pero dito sa inyong aklat, binabasa ko kasi nung maganda ito. Kasi nandun yung ano. Kaya lang, wala nung exact na, kumbaga, exact na information na makapagbibigay sa mga mambabasa kung alin ang ipinakilala ng Panginoong Jesus. So sa inyong palagay, kapatid? Sa palagay namin, hindi namin alam ang eksaktong pronunciation ng Greek at Hebrew noon. Pero ang mahalaga, isa lang na person ang tinuturo niya. Isa lang. Diyos. Yung Diyos. Ibig sabihin, hindi kayo sure doon. Hindi, kasi nagkakaiba-iba nga tayo ng lingwahe. Opo. Iba-ibang pronunciation. Opo, Tulad pero ng yung- example ko kanina, si Pedro, si Peter. Kasi yung si Peter tsaka si... Malilito ba sila? Sino yun? Unang-una, si Pedro at si Peter, madali mong maunawaan dahil yung salitang Peter sa English, yung salitang Pedro sa Tagalog. Okay, ganun din Tama doon. ba? Kaya lang, doon sa Pangalan Greek, ng Diyos. doon sa Greek at Hebrew, madali naman nating malaman kung mayroon tayong Bible na Hebrew at Greek. Pero marunong ba tayo maghanap? Ha? Marunong ba tayo magbasa ng Hebrew at Meron Greek? po akong Greek dito kung mamarapatin ninyo. Sige yan. Nung isulat yung salitang kuan kasi, yung salitang YHWH sa Hebrew, ay makita natin, ay actually nandun yun sa inyong ano. Meron ako dito. Maganda siguro ay ipakita ko sa inyo para makita natin. Kasi sa pronunciation lang tayo nagkakaiba. Actually, hindi tayo nagkakaiba sa pronunciation dahil kung titingnan natin, iisa lang naman yung Bible sa Hebrew, yung lumang tipan. At binanggit nyo lang kanina yung sinulat din yung lumang tipan na Greek. Ang tawag noon ay Septuagint. Yung during the time of Hellenization, sa panahon ni Alexander the Great. Nung Hellenization na yon, yung panahon na pumalat yung Greek languages. Papakita natin na sa Hebrew ay, sabi nyo kasi ay marunong ba tayo? Marunong kami ng konti. Konti lang naman. Halimbawa ay dito sa Psalms 83:18. Di ko alam kung mabasa nyo itong Hebrew na ito, pero nababasa namin. Ituturo ko lang dito kung nasaan yung salitang Yud-Hi-Waw-Hi. Ito po yun. Okay, tama. Tama, no? Opo. Ngayon, marami sa mga scholars na nag-aaral nito na nakita nila mas tamaan niya yung Yahweh kaysa Jehovah. No? Kasi yung Yahweh ay mas malapit doon sa tetragrammaton na Yud-Hi-Waw-Hi ayon sa kanilang mga pag-aaral. And those scholars are from different denominations and religions. So, ano ang masasabi nyo doon na ang sabi nila mas malapit yung Yahweh kaysa Jehovah? Ano masasabi nyo? Hindi natin kailangan ng mas malapit. Opo, kasi kung totoo, halimbawa, alin ba yung, kasi kung pag-usapan natin katotohanan, alin ang mas malapit sa katotohanan? Ang pronunciation kasi hindi mahalaga. Halimbawa, ito naman, isa pa. Si Santiago ba at si James ay isa? Pareho, kaya nga, kung Ang layo-layo ng pangalan, James, Santiago. wala tayong problema doon kasi English Tagalog yun. We can easily understand those Ganon things. din yung
English at Hebrew. Madali mo ba? Yung magkaibang lingwahe. Tama yon. Kaya lang, yung kasing Hebrew, hindi natin basta-basta maunawaan, gaya ng sinabi ninyo. Kung hindi Pero ako yung nag-aral ng English, pero hindi yung- ko rin maunawaan ng English. Opo. Pero yung binanggit yung example na na Hebrew English na taga Mhm. Pedro tsaka si Peter, tsaka Santiago tsaka James, madali natin maunawaan yon. Bakit? Unang-una, hindi naman yung Hebrew. O gaya ng binanggit nyo kanina, yung Hebrew hindi maunawaan. So, dito meron tayong Hebrew, ang pagkasulat, nung nilagyan nila ng vowel, ang pagkasulat, Yahweh. Mm. So, ang tanong namin, bakit nga hindi nyo ginamit yung Yahweh kaysa Jehovah? Hindi nga hindi nga mahalaga yung pinaka-eksakto. Ang mahalaga, kilala natin yung persona. So, ibig na sabihin, tinutukoy. ah, Kung hindi ako nag-aral ng English, hindi ko rin kayang basahin ng James. so, ganito yung kapatid, kung hindi kayo masyadong, doon sa Hebrew, kung hindi kayo sure, ibig sabihin, tinatanggap nyo na hindi masyadong tama o hindi tama yung Jehovah. Kasi ang sabi Nagpapakita nyo, ko sa'yo ng list. ah, Ito yung pagkakilala namin sa Diyos. Ito yung iba-ibang translation ng pangalan. Pwede mo i-swipe, pwede mo basahin, iba-ibang translation. Okay, may Yahweh, meron. Merong Jehovah, merong Jehovah sa lingwa yan. Iba-ibang nabasa ko eh. Banggi, Bolia, Yahweh, Yahweh pa rin. Ano pa dito? Halos, ganyan. Sa Dutch, Jehovah rin eh. Jehovah. English is Jehovah. French, Jehovah. Okay, iba-iba. yun nga, kasi dito sa atin, mahalaga yung eksakto eh. hindi ba mahalaga yung eksakto? Halimbawa, Hindi. Hindi. Yung alin pangalan ng bang Pilipino, mahalaga, yung eksakto o yung hindi eksakto? Ang mahalaga, alam mo kung sino yon. Halimbawa, may pumunta ditong foreigner. Oo. So, ibig sabihin, Japanese, Chinese, Oh. tinawag ka, hindi eksakto. so ibig sabihin, hindi mahalaga sa inyo yung tamang pangalan, ang mahalaga yung person na tinutukoy. Oo. Ayun pala. So kung yun mahalagang tinutukoy, ba't kailangang ituturo yung Jehovah kung hindi naman mahalaga? Ulitin ko, hindi namin yon tinuturo na yun talaga. Pinakita ko sa iyo yung iba-ibang translation. O kasi dito sa Kahit inyong Yahweh, salin, okay yun. kasi inyong salin, talagang Jehovah naman lahat, di ba? Opo. Pangalawa, nung manalangin, kapag mananalangin kayo, paano kayo mananalangin? Ginagamit nyo rin ba yung salitang Jehovah? Kung yun ang nasa lingwahe namin. Nung tinuro ni Kristo na Matthew 6:9, manalangin kayo, paano kayo manalangin? Di sasabihin pa rin yung pangalan. Pangalan ng Jehovah. Mm. Di ba sabi ni Kristo, manalangin kayo at hingin niyo ito sa aking pangalan? Oo. So pag tinatawag niyo yung Ama, paano yung tinatawag kay Jehovah? Tama. Hindi yung sinunod niyo yung sinabi ni Kristo, manalangin kayo, Ama namin. Hindi yun. O pwede, bilang pag-alang. Yun nga. Kung kumbaga, kung kinikilala ninyo na yung Jehovah o Yahweh ay Ama, ang tawag niyo sa kanya Jehovah lang. Hindi. Jehovah. Amang Jehovah, Diyos Ha? na Jehovah. Any title, may binanggit dun sa Jesus, Amang Jehovah, di Amang Jehovah. May binanggit ba sa Jesus na Amang Jehovah? Nung siya manalangin? Sabi ni Jesus, huwag manalangin ng word by word na memoria. Yun nga, tama naman yun. Kaya lang nung tanong ko, pagka nanalangin, meron bang binanggit si Jesus sa bagong tipan na Ama naming Jehovah? Wala. Wala. Sabi niya, Ama namin lang. Wala ang sabi niya. So, yung salitang Jehovah ay isinalin yun galing sa Hebrew, na nung isinalin sa Greek, hindi nyo alam kung anong pagkasulat. Tama, wala akong kopya. Hindi ko naman natatandaan dahil Greek yun, hindi ko rin mabasa. Tingnan ko kung meron dito. Meron dito, Deuteronomy 18:15. Hindi, sa Ganito New pagkasulat. Testament. Sa New Testament. Sa New Testament. New Testament. Opo. Walang copy. Wala kayong copy. So, paano pag tinatanong kayo ng mga inaaralan nyo, ano po ang salin ng Jehovah sa Greek New Testament? So, paano nyo sasagutin? Para kasi sa akin, hindi talaga mahalaga yung eksaktong word. Hindi, kasi Madami na akong example. ganito kasi yung kapatid. Hindi sa mahalaga. sabi Yan nyo yung kasi, stand namin. sabi nyo kasi yung salitang Jehovah ay sinalin yun galing sa Hebrew.
di ba? Galing sa Hebrew, sa Old Testament. Mm. Nung isinalin sa Greek yun, hindi ko naman tinatanong kung eksakto ba yun. Kung isinalin sa Greek, ano yung pagkasalin? Hindi ko rin alam. Hindi nyo alam. So, yun lang naman ang gusto namin malaman, yung mga ganong bagay. Kasi unang-una, ay sa marami namang mga denomination dito, ay kayo lang yung may hawak ng Jehovah. Di ba? Kayo lang yung nagtuturo. Pangalawa, ay meron kayong sariling salin. Mm. Oh, di ba sarili nyo ito? Official na Bible ng Jehovah's Witnesses. Bakit kayo nagsalin ng sarili? Para mas madaling maunawaan. Yung magandang balita Biblia, merong words na parang patula. Ganon. Oo, medyo malalim. So yan, mas simplified yan. Ganon. Yung language palaging nagbabago. Okay, kailangan talagang i-revise. So, ibig sabihin, sa inyong palagay, tama ito kaysa ibang Bible. Hindi. Alin? At least mas maintindihan. So, walang mali rito. Wala. Wala. May tatanong ako dito, kasi sabi niyo walang mali. Dito sa Juan 14, Juan 1. Juan 1:1. May nakalagay dito, kapatid. Basahin natin. Kung meron kayong Bible, sundan niyo ako. Ang sabi dito, nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay isang Diyos. Marami akong Bible na nabasa. Dito na ako nakabasa ng salitang isang Diyos. Sa palagay nyo, bakit kaya nilagyan ng isang Diyos? Para nga mas madaling Mas maunawaan. Ibig sabihin, paano nyo ipaliwanag? No? Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. So mayroong Diyos na. Tapos pangalawa, may nakalagay din, at ang salita ay isang Diyos. So hiwalay na Diyos doon sa isang Diyos na kasi kinakasamahan niya. Yun ang paliwanag niya dito. Ha? Oo, tama. Magkahiwalay sila. So dalawang Diyos kayo dito. Kung magkahiwalay sila ng Diyos. Magkaiba din ang pagkasulat dyan ng Diyos. Ha? Magkaiba din ang pagkasulat dyan ng Diyos Oo. at yung isa pang Diyos. Anong pagkakaiba nila sa small letter at sa capital Okay, letter? tama. Bakit? Meron bang ano doon? Meron bang kahalagahan yung capital at small letter? Meron. Anong kahalagahan? Yung malaking letter tumutukoy sa Diyos. Sa Yung Diyos maliit. Ama. Oo. Yung maliit tumutukoy Sa sa attribute. attribute? Ano yan sa Tagalog? Katangian? Yun bang tinutukoy nyo? Okay. Tumutukoy sa katangian. Oo, na si Jesus ay may pagka-Diyos. May pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi buong buo sa Diyos. May pagka-Diyos lang. Diyos din siya. Diyos. So ilan ang in Diyos a term na Diyos, yung meaning ng Diyos na makapangyarihan. Yung may kapangyarihan, pero hindi siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon. So yung Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo, yun yung Jehovah. Oo. Yun yung Ama ng Okay. Panginoong Jesus. Oo, isa lang siya. So, yun bang capital letter D na sabi nyo, tinutukoy siya sa makapangyarihan Diyos at makapangyarihan sa lahat at kay Jehovah? Hindi ba yun ginamit o ikinapit kay Jesus Christ? Makapangyarihan sa lahat. Hindi, yung salitang letter D na capital. Kasi dito, nasabi mo, yung capital letter D na Diyos dito, it refers to Jehovah, the Father. Tapos yung maliit dito, kay Jesus Christ. Yung tanong ko, mayroon bang teksto sa Biblia na capital letter D na Diyos tumutukoy kay Jesus Christ? Sa inyong palagay. Siyempre depende sa construction ng sentence. Hindi, kasi ang sabi nyo, baka nagkataon na nasa unahan, o di malaking letter yun. hindi, kasi ang sabi nyo ay yung maliit na letter ginagamit kay Kristo para i-describe yung kanyang pagiging Diyos. Depende sa context eh. Depende sa context. Diyan, ang pinag-uusapan kasi diyan, para maging hiwalay siya, yun ang ginamit na term. Tama. So pagka solo lang si Madali. Jesus Christ ang gamitin, malaking letter. Pwede. Pwede. So mali pala yung mali pala yung Pag nasa unahan, pag malalagay- halimbawa yan. hindi sa unahan nakalagay, hindi sa first word nakalagay yung salitang Diyos. Ano ang inyong komento roon? Anong stance nyo doon? Sa tingin ko, posible. Posible. So mali pala yung inyong proposition na kapag ka malaking letter tumutukoy kay Jehovah. Hindi kasi, o kay ang Sama. pag-unawa kasi sa Bible, hindi naman yung per word lang. Tama naman yun. Kaya lang, dito sa... consider natin yung buong context, di- anong pinag-uusapan. sige, susundan na lang kita. Meron akong meron akong isa pang babasahin sa inyong Biblia na capital letter D.
Opo. Basahin ko ha. Ito nakalagay. Sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, ang sabi ganito, habang hinihintay natin ang maligayang pag-asa at maluwalhating pagkakahayag ng dakilang Diyos at ng tagapagligtas natin, si Kristo Jesus. So makita natin yung dakilang Diyos at tagapagligtas, si Kristo Jesus. Paano nyo i-explain to sa amin? Yan, hindi namin na, i-review ko muna. Tulad nung, i-review ko. Ayoko magsalita ng padalos-dalos. So hindi nyo alam yung sagot dito. Kasi ito nakalagay kasi malaking letter D ito. Hindi. Ang nakalagay pa, dakilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon, ayaw may kong comma, sagutin. si Jesus Ayaw kong Christ. sagutin dahil hindi ko pa na Hindi nyo pa nababasa. basa yung context. Okay. Hindi ko alam yung mga katabi niya. So, gusto mo i-share ko yung context? Kasi kung pag-usapan ng konteksto, ang konteksto nito ay ang Madami pa kasi coming yan. ni Jesus Christ. Ang konteksto nito, hindi yung teksto mismo. The context of this verse ay yun yung soon return of Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi nyo kayang ipaliwanag ito sa amin. Hindi namin memorize lahat. Hindi naman, hindi ko naman sinabi kong memorize nyo. Ibig sabihin, dito lang na talata mismo. Yan talatang lang yan. Opo. Hindi ko yung mapapaliwanag ngayon. Okay. So, yung Jehovah na inyong kinikilalang Ama, naniniwala ba kayong darating yun? Mayroon ba siya second coming? O darating ba siya para iligtas yung mga tao? Naniniwala kayo? Sino sa palagay yung darating? Si Sabi Jesus? doon, si Jesus ang Ha? darating. Opo. Binanggit doon sa nabasa. Opo. So, naniniwala kayo na si Jesus Christ ang darating? Hindi yung Jehovah na Ama. Meron akong babasahin sa inyo pang Bible na napakagandang Sandali, pagkasulat. ano ba yan? Tinatanong mo ba ako para hanapan akong mali? Hindi. O ano? Gusto alamin kung sino yung darating sa inyo. Oo. Sabi niyo si Jesus Christ. Pero may binanggit Kung kayo hanapan mo kanina. ako ng mali, Hindi. hindi ako perfect, magkakamali ako. Tama naman yon. Kaya nga, hindi naman kita pinipilit kung hindi mo alam. Di ba? So, next na lang. Kasi ang sabi mo, pagka malaking Diyos ay tumutukoy sa Ama na Jehovah na makapangyarihan sa lahat. Meron akong babasahin pa, paano may paliwanag dito sa amin na itong Alpha at Omega na sabi ng Diyos na Jehovah ang isa na ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. So, hindi ba ito maging kontra sa inyong paniniwala na itong Alpha at Omega rito ay sa Diyos na Jehovah, siya yung darating ang makapangyarihan sa lahat. Hindi ba ito maging conflict na paniniwala nyo ang darating si Jesus Christ pero dito sa Jehovah? O ito'y tumutukoy kay Jesus Christ? Ay, hindi. Paano nyo ipaliwanag? Para kasi yung Jehovah eh. Ha? Para yung Jehovah. Para kay Jehovah ito. Tinutukoy dyan si Jehovah. So, ang darating sa inyo si Jehovah, hindi si Jesus Christ. Yung salitang pagdating, Na siyang darating. Di ba? Okay. Ala nga naman biglang lilipat yung isang Oo. teksto na magiging Kristo. Okay. Paano nyo iano to? Yung salitang pagdating, Oo. hindi natin, iba yung pwedeng kahulugan yan, lalo na nasa hula yan. Oo, kasi Hindi unang-una, natin alam kung symbolic, Unang-una. or literal na darating dito, na makikita natin. okay. So, meron kasi, sa verse 7, ito ang nakalagay. Narito dumarating siya na nasa mga ulap. Ito, hula din ito. At makikita siya sa bawat mata. Yung binanggit nyo, di kayo sure na makikita. Dito nakikita. Pero, ang darating dito ay si Jesus Christ. Unang-una, yung revelation nito si Jesus Christ. So, kayo, hindi kayo sure kung si Jesus Christ itong darating o yung Jehovah sa talatang ito, sa verse 8. Kasi magkasunod lang ito, verse 7, tas verse 8. Oo. Ano yan? Nasaan yan? Revelation. Sa bahagi? Sa una? Verse 8. 1 verse 8. Oo. Tapos yung 7, alam natin yung darating si Kristo. Sa sunod, pag-usapan natin yan. Talaga. Sige, maganda. Kasi kami, gusto lang namin malaman yung mga bagay-bagay. Kasi sabi ng darating, si Jesus Christ lang sa second coming. So, sinishare lang namin para magkaroon kayo ng ideya rin sa amin. Sa inyo kasi, parang hindi kayo sure sa mga talata, ano? Sure ako kung na-review ko. Opo. Pero sa inyong paniniwala, ang darating talaga si Kristo. Si Jesus Christ. Yung kasi salitang pagdating, pwedeng literal na darating sa location o may iba pang kahulugan na symbolic. Kasi magkasunod sila mismo ng darating sa second coming ni Jesus Christ. Magkasunod mismo ng talata. I-review namin kung anong kahulugan nun dahil
hindi kayo memorize lahat. Okay. So, yun, susunod ito yung sasagutin niyo. Parang gano'n. Mm. Okay. Ikaw, baka meron kang gustong sabihin, kapatid na, di ba? So, maganda naman na gano'n. Kasi sa amin, ang sure na sa amin na darating si Jesus Christ. At marami tayong mga proof diyan sa Bible na talagang darating si Kristo. Oo. Kami din. At pagka may binabanggit ditong darating, kasi pagka Jehovah, ay sa amin kasi naniniwala kami, Ano yung binasa mo kanina? Apokalipsis 1:8. Yun lang, wala kang binasang iba. Yung Tito 2:13, si Kristo din yung darating. Sandali, in-note ko. Sige po, maganda yan para ano. mabigyan mo. Tito, 2:13. 13, Apokalipsis 1:8. 1:8. Okay. Ang topic natin dito, kung ano yung kahulugan, Hindi, ang ang darating, at sino yon. sino yung darating? Hebrews 8. Opo. Kasi nakalagay diyan, kung titingnan kasi natin ang Revelation, kapatid, lalo na sa chapter 22, ano. Ito lang yung dagdag lang ano to ng ideya, kung baka meron din kayong isagot dito. Meron kasi sinabi si Kristo. Dito sabi niya, at narito ako ay dumarating ng madali, maligayang sinumang tumutupad sa mga salita ng hula ng balumbong ito. So marami siyang binabanggit si Kristo. Nagpapakilala pa siya sa verse 16, ako si Jesus. At ang sabi pa nga rito ni John, pumarito ka na, Panginoong Jesus. So, para sa amin, sa Revelation, yung darating, is Jesus Christ talaga. Kahit hindi sa Revelation, maging sa 1 Thessalonians, sa Titus, sa Corinthians, sa Matthew, si Jesus Christ. Tama. At kami, naniniwala rin Saka kami. binanggit din doon na yung anak ng tao ang darating. Tama yun. Jesus. Si Jesus yun. Kasi naniniwala kami na si Jesus Christ, before He incarnated as human being, ay umiiral na siya na Diyos. At sa amin, wala kaming issue doon sa malaki o maliit na letra. No? Kasi depende yan sa nagsali ng Biblia. Pero kung babalikan natin yung Greek na Bible sa New Testament, ay makita natin yung salitang Jehovah doon ay Kyrios. Opo, Kyrios na nakalagay sa Revelation chapter 1 verse 8 na tumutukoy din man yung Kyrios na yon si Jesus Christ ayon sa 1 Corinthians 8:6. Yun ang aming paniniwala. At yun ay mayroong proof, no, na mayroon tayong Panginoon si Jesus Kristo na Kyrios din. So kung mabigyan nyo rin ng sagot yon na yung Kyrios na yon dito sa Revelation ay hindi yan si Jesus Christ, pwede natin pag-usapan. Kasi sa amin, we believe na yung Kyrios doon na Lord, na sinalin yung Jehovah, na mas lumayo, no? Doon sa Kyrios na English, na Greek, na isinalin sa English, ay pwede nyo ring paliwanag sa amin. Pero, sinishare lang namin. Naniniwala kami na si Jesus Christ ay eternal Son of God. Niwala kami doon. At meron pa akong last na tanong pala, kapatid, sa inyo dalawa. Sa inyo bang palagay si Jehovah ba ay nagpakita na sa mga ano? Kumbaga nakakausap siya, nakikita ng mga sinaunang mananampalataya o mga tao? Madaming record na sabi nakita nila si Jehovah. Pero sabi niya kay Moises, pag nakita siya, wala tayong capacity na makita siya. Opo. Kasi dito sa sa John, siguro ito ay familiar sa inyo dahil nandito din yun sa inyong aklat. Ay merong nakalagay dito na walang nakakita sa Ama. Kaya wala. Ang conclusion ko doon is wala. Ang nakita ng iba, Abraham, si Moises, Hindi si nakita Jehovah. nila representative ni Jehovah. So nakalagay dito, So pwedeng anghel. pwede rin si Kristo. Pwede. Pwede. So, basahin natin Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na Diyos na nasa dakong dibdib ng Ama ang siyang nagpapaliwanag tungkol sa Kanya. So dito makita natin yung bugtong na Diyos. Yung kasi salitang bugtong sa English bigatin. Bugtong na Diyos. Maganda nga yung pagkalagay dito bugtong na Diyos. Kaya lang yung pagkasali ng mga scholar nyo ay maliit na D. Pero sa Greek kasi na pagkasulat, monogenes theos. Pag sinabing monogenes ay bigatin o bugtong na Diyos. Monogenes theos. Yun ang tamang pagkasulat
Kaya nung sinulat dito ay tama. Kaya lang yung to describe Jesus Christ as parang lesser God than the Father ay lagay lang maliit. So dito, ang sabi dito, walang nakakita sa Diyos. So it refers to Jehovah. Pero kasi kami, naniniwala kami na yung Jehovah sa Old Testament ay Jesus Christ. Bigyan kita ng example. Nung si Abraham ay nagpakita sa kanya ang Diyos na yon si Jehovah. Basahin natin. Ang ulitin ko, yung tao, hindi niya nakikita yung Diyos. Yung binanggit doon kanina. Ito, yun nga, walang taong nakakita sa Diyos. Kaya. Oh. Okay. So dito, nakikita ni Abraham, nagpakita sa kanya, nakausap pa nga. Okay, tama. Opo. Sabi rito, nang si Abraham ay maging 99 na taong gulang, si Jehovah ay nagpakita kay Abraham at nagsabi sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So dito makita natin, yung Diyos na Jehovah nagpakita at nakipag-usap kay Abraham. Ngayon, sabi nyo, posible din si Kristo. Tinanong ko sa iyo, sabi mo, posible din si Kristo. Meron din binanggit si Kristo na nung makausap niya yung mga tao sa kanya pangaral nung nandito sa lupa, sa Juan Kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 58, mayroong magandang pagkasabi. Ang sabi ay ganito, si Abraham na inyong ama ay nagsaya ng labis sa pag-asang makita ang aking araw. At nakita niya iyon at nagsaya. Sa gayon ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang at gayon may nakita mo na si Abraham. Sinagot sila ni Jesus na sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa umiral si Abraham, ako ay umiiral na. So, dito makita natin ay posibleng yung Jehovah na nakausap ni Abraham, si Jesus Christ. Kasi ang sabi niya, before Abraham was I am. Di ba? Tutol ba kayo ron? O sang-ayon kayo ron? Ha? Before, sabi niya, before Abraham was I am. No? Bago pa niya. Tama yun, tama yun lahat. So, ibig sabihin, naniniwala kayo na yung Jehovah na nakita ni Abraham si Jesus Christ. Yung kasing mga nagpapakita sa tao, ulitin natin, hindi pwedeng makita ng tao si Jehovah, yung Diyos. Walang capability yung tao. Sabi kay Moises, mamamatay siya. So kapag Sinabi ba lahat ng tao? sinabi So tao. bakit buhay si Abraham nung time na Ayun nga ang nakita tanong. niya? Yun nga ang tanong. Diba? At Conflict ba yung nagpakilala Bible? pa, hindi conflict. Oh, hindi Kasi conflict. sa amin paniniwala, yung Jehovah na yun, si Jesus Christ, merong Diyos na hindi nakikita, merong Diyos na nagpapakita sa amin. Sino yung hindi nakikita? Yun yung Ama. Isaiah 64 verse 8. At mayroon ding Diyos na nakikita, yun yung si Jesus Christ. Ilan na? Ha? Ilan na yung Diyos? Yung Diyos, isa. Pero dalawang persona ang tinutukoy ko. Paano yun naging posible? Ha? Posible yon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Yan ang imposible. Ha? Di ba sa Diyos, walang imposible? Imposible ba yung Diyos Ay, hindi, ninyo? hindi. Ibig sabihin yung nagpakita. Sa ano kasi, madaming Madaming mga instances. madaming record na Oh. nakita yung Oo. nakita si Jehovah. Halimbawa na Pero lang. hindi, Dagdagan hindi, pa natin. Kasi natin pwedeng sabihin na literal yun. Ha? Lagi. Nakausap pa nga eh. Di ba? Okay, nakausap Oo. pa. Nung panahon din ni Moises, nakausap Hindi, niya. hindi. Ibig Oo. sabihin, hindi si Jehovah. Hindi siya nakikita. So- Pwedeng representative niya. So mali yung pagkasabi ni ako sa Jehovah. Mali yung Kasi pagkasabi hindi ng nga Diyos. pwedeng makita eh. Ha? Meron siyang representative. Yung mga anghel, representative niya. Ang kahulugan nga ng salitang anghel, Oh. messenger. O, tama yan. So, Angelos, I agree. Oo. okay, tama. So mali pala to. pwede- Kasi kung anghel ito na nakausap niya na representative Okay. ng Diyos, dapat sabihin niya, ako yung anghel na isinugo ni Jehovah. Ang pagkasabi, ako si Jehovah, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakausap ni Pero Abraham. hindi ganun ang style. Ha? Hindi ganun makipag-usap ang Diyos eh. Tama yun, hindi natin alam kung paano siya nakipag-usap. Pero ayon sa inyong pagkasali ng Bible, yun ang Mhm. nakasulat. Ang Tututulan nyo ba ito? Ulitin natin. Hindi. Ah. Yung pagkasalin kasi, hindi pwede nating literal na unawain na si Jehovah pala yun. Nagsalita. Ayun ang nakasulat eh. Di ba? Hindi. Kasi magko-conflict naman yun dun Ano sa iba. sa aming kapatid nga, walang conflict kasi naniniwala kami yung Jehovah dito nakikita si Jesus Christ. Kasi yun ang sinabi niya sa John
na nakita ni Abraham ang ating Wala naman kapahayagan. kasi tinuturo Di ba? sa Biblia na ganon. Ha? Yun nga, binasa ko kanina, di ba? Ulitin natin. Na sabi ni Jesus Christ, nakita ako ni Abraham. Di ba? Hindi, yung sabi mong may Diyos na nagpapakita, may Diyos na hindi nagpapakita. O kasi, unang-una, makita natin, sino ba itong Diyos na nakikita ni Abraham? Kung hindi ito yung Ama, sino? Okay. Ha? Sino sa Ulitin inyo? ko, Kung hindi yung Ama, sino? Ulitin ko, Oh. pwedeng representative ng Diyos. Madaming representative. Kasi kung representative ng Diyos, ba't hindi niya sasabihin, no, halimbawa, anghel, ano kapatid? Sasabihin niya, ako yung isinugo. Di ba, pag representative, isusugo siya. Parang si Jesus Christ, nagpakilala ba siya dito sa na siya ang Ama? Hindi. Sabi niya, ako yung isinugo ng Ama. So, ganun, pagka-representative, di ba? So, dito, kapatid, paano nyo i-reconcile ito na mismong ang nagsabi, si Jehovah. Ang sabi niya, ay, akong si Jehovah, sabi niya kay Abraham. No? So, kung representative dito sa inyong palagay, dapat sabihin sana na ako yung anghel na isinugo ni Jehovah. Meron ba kayong proof na gano'n? Mayroon ba kayong, kumbaga, dagdag sa inyong paliwanag na marahil yun ay representative ni Jehovah? Meron ba kayong text na nagpapakita na halimbawa, nagsugo ang Diyos, sabihin niya ako isinugo ni Jehovah, na gaya ng ganitong klaseng sitwasyon o pangyayari? Meron na ba? Wala akong matandaan sa ngayon. Oo. So, sa sunod siguro baka meron, ano? Mm. Opo. Kasi ulitin ko lang, ang sabi niya rito, siya yung nagpakita kay Abraham, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mm. So, dito Anong makita teksto yan? natin, 17.1. Genesis? Opo. Genesis 17.1. Oh, madami na lang pag-uusapan sa sunod. Hindi Oo. unahin natin. 17? 1? Opo. Ano yung assignment? Oh. Wala naman yun. At least, sharing lang tayo ng paniniwala. Tayo namin magkakaibigan. Kami, hindi kami nakipagdebate na ng personal, hindi tayo ng mga public. So sa atin, sharing lang naman. So, kumbaga, sharing of ideas, sharing of truth, no? Kung mayroon sa inyo, kung anong mayroon sa amin. O, kasi we are seeking the truth, no? Ni Apostol Peter. Mhm. Maging handa kayong magbigay ng sagot sa mga nagtatanong sa inyo Mm. sa 1 Peter 3:15 at ganun din sa Luke chapter 13 verse 19 to 21. So ganun siguro ay maganda ay sa sunod mag-schedule ulit tayo ng Mm. pag-uusap. Pwede rin mag-present kami sa amin tapos magtatanong kayo sa amin. Halimbawa, Sabat, gano'n. Kasi yung mga Sabadista, tinawag kami Sabadista dahil mga Seventh-day Adventist kami. Mm. Di ba? So, pwede rin kayo magtanong sa amin. No? Bakit kayo mga Seventh-day Adventist? Pwede rin kayo magtanong, bakit yung si Jesus sa inyo ay Diyos at ito ay pwede ikabit kay Jehovah. So, mayroon kaming presentation gano'n at naniniwala kami na eternal ang Jesus Christ. Ang hindi lang namin pinaniniwalaan ay espiritong nilalang siya ng Diyos. Inabasa ko dito. No, kasi dito nakalagay, si Jesus Christ ay espiritong nilalang Mm. ng Ano Diyos. pala siya? Di namin, kasi pagka nilalang siya, the created being. Mm. No? Hindi siya makapag-create ng universe o ng world kung nilikha siya. Di ba? Like for example, Malay mo, binigyan din siya ng kapangyarihan. kasi si Lucifer, binigyan ng kapangyarihan. No? Sabi pa sa inyong libro ay chief siya sa mga angels before siya na-fall. Pero bakit hindi siya kayang mag-create o hindi niya kayang mag-create ng kahit anong bagay? Baka magkaibang kapangyarihan. Di ba? Kasi unang-una, kasi kung si Lucifer ay chief ng mga angels, so napakalaki ang kanyang kapangyarihan, di ba? Pero hindi naman kapantay ng Diyos. Opo. So, sa amin kasi, si Jesus Christ ay eternal. Kumbaga walang hanggan siya. Hindi siya created being. Kasi kasama siya ng Ama. No? Mayroon binabanggit na Panginoon, sabi ni Jesus Christ, Ama, no? Ama, luwalhatiin mo ako gaya ng kaluwalhatiang tinamo ko sa iyo bago pa nalikha ang sanlibutan. So, si Jesus Christ, niluluwalhati niya ang Ama. Yung Ama naman, niluluwalhati niya ang Anak. Bakit? Kasi pareho sila ng glory. Ayon sa Biblia. Kung gusto niyo malaman yung talata na yon, 17:5 ng John. So sa amin kasi, when it comes to Godhead or yung pagka-Diyos, ay
equal sila sa pagka-Diyos. Pero sa pagiging ama ng ama, ama talaga siya. Jesus Christ anak. Pero equal sila na Diyos sa aming paniniwala. Meron din naman binanggit sa inyong Bible na hindi lang niya kumbaga hinubad niya, kumbaga he emptied himself, he humbled himself. Kasi kung hindi niya ginawa 'yon, Hindi magiging tao. Unang-una, kung hindi niya ginawa 'yon, hindi matupad yung magpako sa cross, hindi tayo matubos. So ang purpose lang naman yun na he humbled himself, he emptied himself, no? Tapos kinuha niya yung form ng human being para tayo matubos. Yun ang pinaka-purpose nun. So, pagka kami tatanungin nyo, ang para sa amin, si Jesus Christ ay anak siya ng Diyos, at pagka-anak siya ng Diyos, Diyos siya gaya ng kanyang ama. Di ba? Halimbawa, ikaw may anak hindi naman pwede maging yung anak mo unggoy. Tao din. Di ba? Magkaiba nga lang kayo. Equal kayo bilang tao. Tama ba yun? Hindi. Equal kayo bilang tao. Oh. Pero pagiging ama mo, tama ka sa kanya bilang anak. Di ba? Ganon din naman si Kristo. Hindi siya maliit na Diyos. No? Kasi wala naman tayong mababasa sa Biblia na mababang Diyos siya o maliit na Diyos. Actually, ang nakalagay sa Bible ay equal sila. Kaya lang, nagpakababa siya sa kanyang sarili para matupad niya yung misyon niya sa mundo, ang tubusin tayo. So, meron tayong na differences pagdating sa ganong bagay. Kasi unang-una, naniniwala kami na ang Diyos ay hindi lang isang persona. Sa inyo, isang persona, di ba? Nung Diyos na Jehovah, isang persona. Sa amin, hindi lang isang persona. Yung lumalang sa Genesis 1:1, hindi lang isang persona yun. Kundi, more than one person. Paano namin ma-prove yun? Sa verse 26, nakalagay din doon. Tayo. Lalangin natin. So, merong pronoun doon na natin. Okay. Hindi naman pwedeng kung isa lang persona si Jehovah o ang Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin, lalangin. Dapat kung wala siyang kasama na co-creator Lalangin na, dapat lalangin ko. Ilalangin natin. Meron siyang kasama. May mga nagsasabi naman, angel. I don't know kung yun ang paniniwala nyo. Angel yung kasama ng Diyos. Hindi kami naniniwala na ang angel ay kasama ng Diyos nung paglalang o kasama niyang lumalang. Dahil ang angel hindi naman creator. At isa sa attributes ng Diyos, ng tunay na Diyos ay manlilikha. So therefore, si Jesus Christ ay manlilikha. Alam niyo kung bakit? Doon sa John 1:1, sa verse 2 noon, sabi niya, nilikha ang lahat ng bagay. Pamamagitan niya. Pamamagitan niya. So walang nalikha, ang sabi pa roon, walang nalikha ng anumang bagay kung wala siya. So naniwala kayo doon, si Jesus Christ creator. So pagka-creator, ay Diyos, yeah. Kasi ang isa sa attributes ng isang creator o ng isang Diyos ay manlilikha. No? Yun ang Kasi pagka wala namang nalikha dito sa mundo na hindi likha ng Diyos nung panahon ng creation, di ba? At yun ay na-create from ex nihilo. Pag sinabing ex nihilo ay out of nothing. So kumbaga, talagang yung power na yon ay galing sa kanila. Kaya sa Biblia, maraming tawag sa kanila. Mayroong tawag na El Shaddai, El Elyon, diba? Adonai, Yahweh. Kasi may mga meaning yun. No? Halimbawa, yung salitang Yahweh, yun ay pakikipagtipan. Personal pakikipagtipan niya sa kanyang bayan. Ang salitang Yahweh. No? At pinakilala na naman ng Diyos yung salitang Yahweh sa Exodus chapter 6 verse 2. No? Actually, hindi talaga yan, kung titingnan natin, hindi talaga yun ang pangalan ng Diyos. Kasi yung salitang Yahweh, ipinakilala lang ng Diyos dahil doon sa lingwahe ng Israel, yung Hebrew. Pero mayroong nakalagay sa 12:4 ng 2 Corinthians na mayroong lingwahe sa langit, hindi ka pareho ng tao. At hindi pinahintulot na malaman ng tao. Okay? So, doon pinakita lang namin na hindi kami stick doon sa pangalan. Jehovah ba? Or Yahweh. Basta, gaya ng sinabi mo, sa person kami tumutukoy. So, pwede kami tumawag na Yahweh, pwede kami tumawag na Jehovah, pero specific tawag namin, Ama. Bakit? Kasi nung ipinakilala ng Panginoong Jesus, yung Father, ay Pater sa English, sa Greek. Pag sinabing Pater ay Father. Ibig sabihin, ay tinuturo tayo ni Kristo sa Ama, kumbaga, yun ang way na yung relasyon natin sa Ama, ma-restore. Kasi alam naman natin na hiwalay tayo. So doon pa lang makikita natin na
pagka ama natin, ang tawag natin ama. Kasi kung halimbawa, naniwala tayong pangalan ng Diyos ay talagang Jehovah, tapos ang tawag natin sa Kanya, Jehovah. No? Diba? Parang wala tayong respeto, ano? So, tawag natin sa Kanya, ama. Halimbawa, kung ang tawag mo naman ay Amang Jehovah, parang mayroon pa palang ama ikaw na tinatawag, no? Liban sa Jehovah. So, pagtatawag ka lang ng Jehovah, pag sa Kanya. So, kasi pag tinatawag namin yung Diyos sa langit, ama ang tawag namin. Dahil, kumbaga sabi ni Pablo, adopted tayo, naging anak niya tayo nung tayo na-reconcile from Jesus Christ. Yun ang paniniwala namin. Tsaka hindi lang yun ang paniniwala namin, marami kami paniniwala. Sa Sabbath, niniwala kami doon sa Christian behavior, yung Sabbath na yun, yung Ten Commandments. Sa inyo kasi parang, nabasa ko sa Bible, sa inyo, wala na yung Ten Commandments. Yung commandments. Oo, yung 10 utos. Opo. Pero meron akong nabasa dito sa inyong aklat na pagbabawal sa mga Diyos-Diyosan, ginamit niyo yung 10 utos. Exodus chapter 20, verse 4 and 5. So, yun ay, parang sabi ko ay, curious ako doon, parang sabi ko, mayroong conflict. Misunderstanding lang yan. Hindi naman, nakalagay mismo. Gusto mo, basahin natin. Alam ko nakalagay yun doon. Oo. Pero yung pagkaunawa nyo na wala na yung 10 commandments, baka misunderstood lang. Kilala niyo galing si, sa ano, iba. mayroon akong i-refer sa inyo na veteran Jehovah's Witness member, si Kuya Cornelio.